Isa na namang practice drawing sa AutoCAD mga boss ang i-discuss natin sa video natin ito. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, kung bago pa lang po kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung pag-drawing natin dito sa nakikita natin ito sa exercises na ito, no? So, ngayon umpisahan natin mga boss kung gagawin natin ito, i-analyze muna natin. Ang una natin gagawin mga boss, no, gagawa muna tayo ng center line, no? I-match properties lang muna natin para parehas. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, gawin natin itong line na ito, o itong center line na ito na 45 degrees. So, madali namang gawin yan mga boss, na-discuss naman natin. I-on lang natin itong polar tracking, no? Tapos magla-line tayo. Click. Kung napansin nyo mga boss, nakikita natin yung length at saka yung angle, no? So, since 45 degrees ito, kailangan makita natin yung 45 degrees. Pag nakita na natin, i-click na natin, no? Ayun, 45 degrees na. Click. Then, enter. O i-match properties na lang natin. Iparehas natin na dito, no? Para ma-check natin na ito 45 degrees, kunin natin yung angular dito, no? So, kung kailangan masigurado natin na ito ay 45 degrees. So, ito yon. So, ibig sabihin, tama siya, no? Ayan yung unang step. Ngayon, ito, meron din dito sa kabila. Since ito, 45 degrees din ito, no? Kung manggagaling siya rito, i-mirror na lang natin, no? Ayun, na-discuss naman natin yung mirror command, no? Then enter, ito na yon. Ngayon, once na nagawa na ito, ang susunod na gagawin natin itong tatlong circle, no? Unahin natin itong merong diameter na 113. So, circle, click dito. Tapos ang diameter ito, D for diameter, 113 o 113. So ito yon. Ngayon ang gagawin ko, i-match properties ko muna. Ito, no? Ayan yan. Ito kasi magiging guide din natin, no? Ngayon ang susunod na gagawin natin, itong circle naman na ang diameter ay 64. So, circle uli. Click. Ang diameter, D for diameter, ito, 64. Ito na siya. Ngayon ang susunod na gagawin natin, ito namang circle na ang radius ay 27 naman, no? Circle. Click. Radius is 27. Ito yon. Once na nagawa na itong tatlong circle na ito, no? Ito, at saka ito, pwede na natin gawin itong portion na ito, no? Ang circle na ito ay may radius siyang 10 mm. So, circle tayo rito, 10 mm. Ito naman, ang radius niya ay 13. Circle na naman, dito siya, 13. Ayun yung radius na 13. Ngayon, ang susunod na gagawin natin, ito naman, itong portion na ito, no? Meron siyang lapad na 10 mm. So, ibig sabihin, mag-o-offset tayo ng 5 mm kabilaan. So, 5 dito, 5 dito. Ayan. So, match properties natin. Ito. Once na na-match properties na, iti-trim na lang natin. So, magti-trim tayo. Trim natin ito. Lilinisin natin. Ito, i-trim natin ito. Trim din natin ito. Isa lang naman ang gagawin natin dito pag nagawa yung isa. Pwede na nating i-mirror na lang yan mga boss, no? Ayun, so nalinis na. Ngayon ang gagawin natin, gawin na natin itong portion na ito. Ang radius niya ay 20 mm. So madaling gawin yan. Circle din yan. Kaya lang gagamit tayo ng tangent radius, no? Ito,
tangent siya rito, tangent siya rito. Ang radius ay ito, 20. Ayun. Ngayon ang gagawin natin, ito gawin na rin natin ito. Circle, tangent radius, tapos tangent siya rito, tangent siya rito. Ang radius niya ay 20 rin, no? Ngayon ang gagawin natin na trimming na lang. Trim natin ito at saka yun, no? Once na nagawa na, lilinisin na lang natin din yung mga nasa loob, no? Gagayahin na lang natin ito. Trim ang command. Ito ititrim din. Ito ititrim din. Yung portion na ito. Ayun, no? So, maayos na. Ngayon, ang gawin natin, match properties na rin lang natin, no? Gayahin na natin ito. So, halos tapos na kasi ang gagawin natin, next step, imi-mirror na lang natin ito. Ayan yung technique dyan, no? Kaya importante yung mirror. I-review nyo yung pag-mirror kasi napaka-importante niyan. So, ititrim na natin ito. Ito, erase na lang natin yan, no? Ayun. Once na nagawa na ito, etong dalawa, para magawa yung kabila, tama, no? I-mirror na rin lang natin. Napakagamit na gamit ng mirror command, no? Ayun. Enter. Eto na. So, trimming na lang. Gagayahin na lang natin ito, no? Ayan yung technique dyan, no? Kaya isa sa pinaka-importanting command yung mirror. So, kung titingnan natin mga boss, parehas na, dimensioning na lang. Check natin yung mga dimension. Unahin natin yung mga radius, no? Ang radius nito ay 13. Ang radius nito ay 10. Ang radius nito ay 20. Ito, radius rin ay 20. Gayahin natin yon. Ang radius nito ay 100. Diameter pala yon, no? Mamaya gawin natin yon. Ang radius nito ay 32. Ayun. Ang radius naman nito ay 27. Ito yon. Ngayon, ito namang diameter. Punta tayo dito sa dimension, diameter. Ang diameter nito ay 113. Ayan, no? So, ito naman, linear ang gamitin natin dyan. Saka na lang natin i-edit, no? Ito, ang diameter niyan ay 64. Pero ginamit nating dimensioning is linear. Pero na-edit naman ito. Yung 64 na yon, ilagay natin dito ay yung diameter, percent C lang yan, no? Percent C. Ayan, na. Tapos, type natin yung 64. Ito yon. So, kung titingnan natin, ito, nakalimutan, itong dimension na ito, ito, aligned ito. 10 mm ito. Ayun. So, tumama naman siya. Yung mga dimension natin, nakita naman natin tumama. So, ibig sabihin, ito, tama, ito, na. So, checking na lang. Okay, so, nakita natin, na-check natin na yung mga diameter, yung radius, tsaka yung iba pang mga dimension, parehas naman, no? So, ibig sabihin, itong ginawa natin ay tama. Ang pinaka-lesson dito, mga boss, gagawin mo lang yung isa, tapos pag nagawa na yung isa, imi-mirror na lang, no? So, kung 4 man yan, mi-mirror yung isa, tapos mi-mirror na lang yung dalawa. Ganon, no? So, ibig sabihin, analyze mo muna yung i-drawing, saka ka mag-uumpisa. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nakatulong itong video na ito dito sa drawing exercises natin dito sa AutoCAD, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.